May pera ka ba sa GCash? And ligtas pa ba ang iyong pera sa GCash? So, guys, itong video na to ay para sa mga GCash users. And to GCash, sana maging mas secure pa or higpitan nyo pa ang inyong security measures, no? Kasi magagaling na rin ang mga hackers ngayon. Biruin nyo ha, kahit wala kang kiniklik or hindi mo naman ginagamit ang iyong GCash account, ay possible na ma-attempt. So, story time guys. This morning, pagising ko, sabi ng instinct ko, i-open ko yung GCash account ko. Wala naman akong transaction today dahil hindi ko pa naman due. So, ginagamit ko lang tong GCash account ko na pambayad-bayad ng mga bills sa Pilipinas. Kasi, mas madaling magbayad. Dahil nga nandito kami sa Canada, so alangan naman na wire transfer ang gamitin ko, which is mas mahal. And, ito ang tumambad pag open ko. Failed attempt. Anong ibig sabihin yan? Failed attempt. So, alam niyo na. Merong nagtatry na mag-access. So, hindi ko clinic yung retry or yung backlog in. Bakit? Paano ko mag-proceed? Paano kung nakabantay pa siya? Nandun, naantay niya lang na mag-click ako, no? Though, hindi ko alam kung magpo-proceed or what, pero mas okay na yung maging sigurista tayo kaysa sa bigla tayong mawalan ng pera. So, in-exit ko yung app. And then, after a few seconds, bumalik ako. Ito ulit yung tumambad. Normally, pag open mo or pag click mo ng app, ang mag-a-appear ay yung biometrics login. Kasi naka-biometrics login ako. And, sabi ko, natatakot akong i-click. So, hindi ko alam kung paano ko i-check yung balance ko. And then, in-out ko ulit. Then, sabi ko sa asawa ko, love, parang may nag-attempt na GCash ko na gumamit. Sabi niya, may laman ba yung GCash mo? Sabi ko, mayroon. Kasi magbabayad tayo ng bills. Sabi niya, i-check mo, mag-login ka. Guys, ano lang mo, takot. Paano kung mag-proceed yung ginagawa niya or nila or sino man, hindi ko alam. Kasi nga, wala naman akong ginagawang transaction. So, ayun na, pag open ko ulit, lumabas na yung biometrics login. Parang ayaw ko pa rin i-confirm or i-open kasi hindi ko alam kung anong bubungad sa akin. And pag open ko, thank God at nandun pa yung laman. Pero hindi ko tanda kung magkano yung exact. Kasi baka mamaya, yung iba, parang, baka kasi tinatry muna nila, no, hindi muna large amount yung ilalagay. Kasi, hindi ko alam, may mga websites yata na nababypass yung OTP daw, not sure. Kasi parang sa credit cards ko dati nangyari na yun, no. Sabi ko wala akong na-receive na OTP, pero nag-proceed yung payments. So, nag-dispute ako ng nag-dispute, sabi, that's yung sa credit card. So, na-dispute ko naman yung mga yan. And eto, pag-check ko ng transactions ko, yung last transaction ko na natatandaan ko, yun naman yung last transaction. So, ayun nga, safe. And then, ngayon, syempre, pinagbabayad ko na, kahit hindi ko pa due, no, nag-advance payment na ako. So, anong opinion ko dito guys? Una, para kampante, huwag na lang maglagay ng pera. Wala naman akong talagang pera na nalagay dito. So, siguro magta-transfer na lang ako the day na magbabayad ako. Para lang sigurado na mapunta na agad dun, no? And, basta, guys, mag-ingat na lang kayo. Mag-ingat, okay? Kasi, kung mawalan kayo ng pera, at katulad ko lang kayo na ordinaryong tao, alam nyo na, no? Pahirapan ang kumuha pabalik unless mag-viral ka siguro. Tulad nung nangyari dun sa isang BDO user naman yun na nawalan, no? Hindi pa siya nag-viral, ewan ko na lang. And dati sa app na to, meron din mga nawawalan, pero yung mga nagba-viral, yung mga sikat na mga personalidad lang ang nakukuha agad or nababalik agad ang kanilang mga pera. Pero kung ordinary person ka, sad to say guys, sad to say. So ayun lang, ingat.